Nandito tayo ngayon mga kapatid upang patuloy natin sambahin ang Diyos sa ating mga buhay. Sapagkat itong ating katawan mga kapatid, nakatalaga ito sa Panginoon. No? Gani ang buhay natin nasa Panginoon sapagkat ito ay Kanya. Purihin natin ang Diyos. Glory be to God. At itong paglilingkod sa Panginoon, mga kapatid, ito ang tungkulin natin. No? Na habang tayo ay nabubuhay, paglingkuran natin ang Diyos na mayroong katapatan. Amen. Praise God. Glory be to God. Sapagkat ang Diyos tapat sa atin, mga kapatid. Saan siya tapat sa atin? Una, sa kanyang mga pangako. No? Hindi tayo bibiguin ng Diyos sa kanyang pangako. Totoong pangako niya, mga kapatid. Praise God. Yan. At ang una na pangako ng Diyos sa atin, sapagkat tayo gumagawa ng kanyang kalooban, sapagkat tayo ay naglilingkod sa kanya, ang unang pangako ng Diyos sa atin, buhay na walang hanggan. No? Praise the Lord. Tingnan natin sa sulat ni Tito. O sa sulat ng Apostol Pablo sa kay Tito, mga kapatid. Tito 1:2. Yan, ito ang ating babasa. Sabi dito, sa pag-asa sa buhay na walang hanggan, na ipinangako ng Diyos na di makapagsisinungaling buhat pa ng mga panahong walang hanggan. Yan. Yan ang una na pangako ng Diyos sa atin. Buhay na walang hanggan, mga kapatid. Praise the Lord. Glory be to God. At kung bakit tayo ay naglilingkod sa Diyos, dahil dito. Dahil sa buhay na walang hanggan. Praise God. Napaka-importante itong buhay na walang hanggan sa buhay natin, mga kapatid. Sapagkat ang buhay natin ngayon, totoo may buhay tayo ngayon, pero hindi pa ito totoong buhay. Kasi mamamatay pa ito ang ating katawan. Ang buhay na walang hanggan, wala nang kamatayan. Yan ay tinatawag na totoong buhay, mga kapatid. Praise God. Mayroon palang totoong buhay. No? Tingnan natin sa unang Timoteo 6:19. No, itong ating mabasa. Sabi dito, purihin natin Panginoon, na magtipon sa kanilang sarili ng isang mabuting kinasasaligan para sa panahong darating upang sila'y makapanangan sa buhay na tunay na buhay. Yan, no? May tunay na buhay, mga kapatid. At itong tunay na buhay, yun ang buhay na walang hanggan na ipinangako ng Diyos sa atin na naglilingkod sa Kanya, mga kapatid. Ngayon sa ating paglilingkod sa Diyos, gawin natin ang pinaka mabuting paglilingkod, mga kapatid. Praise God. Glory be to God. Yan. Pangalawa, na pangako ng Diyos sa atin, hindi niya tayo iwan, di papabayaan. Praise the Lord. Yan, no? Tingnan natin, mga kapatid, sa Hebreo sa 3:5. Yan. Praise God. No? Tingnan natin Hebreo 3:5. Ito ang ating mabasa, no? Pangalawa na pangako ng Diyos sa atin, sabi dito, mangilag kayo sa pag-ibig sa salapi, mangagasya kayo sa inyong tinatangkilik, sapagkat siya rin ang
nagsabi, sa anumang paraan, hindi kita papagkukulangin. Sa anong paraan, hindi kita pababayaan. Yan, no? Yan ang pangalawa na pangako ng Diyos sa atin, mga kapatid. Praise the Lord, no? Hebreo 3:5. Yan. Yan ang sabi sa banal na kasulatan. Hindi niya tayo pagpapakulangin o pababayaan man, mga kapatid. Praise God. Sabi niya, hindi kita papagkukulangin sa anong paraan, ni hindi kita pababayaan. Praise God. Yan, mga kapatid, ang pinakamaganda sa buhay natin. Hindi tayo pababayaan ng Diyos. Praise God. Na minsan kung tayo may mga problema, may mga pagsubok, para maisip natin, pinabayaan kita ng Diyos. Yan ang hindi gawin ng Diyos na pabayaan kita. Kasi pangako yun, mga kapatid. Praise the Lord. Basta tayo magtapat lang sa paglilingkod sa Kanya. Purihin natin ang Panginoon. Praise God. Glory be to God. No? Napakabuti ang Diyos sa buhay natin, mga kapatid. Praise the Lord. Glory be to God. Yan. Yan ang sabi ng Diyos. At yan din, no, yan ang pangako ng Ama, at yan din ang pangako ng Anak. Dalawang nangako mga kapatid. Sa unang Juan 2, sa 25, ito nga naman natin mabasa. Si Kristo naman ang nangako. No? Kanina, ang nangako ang Ama. O anong pinangako niya? Buhay na walang hanggan. Dito naman, ang nangako ang Anak. Mga kapatid, anong pangako niya? Buhay na walang hanggan. Yang una na pangako ng Diyos. Sabi dito, at ito ang pangako. At ito ang pangakong kaniyang ipinangako sa atin, ang buhay na walang hanggan. Mga kapatid. Praise God. Glory be to God. Yan. Sa magandang balita yan, no? Yan ang ipinangako ni Kristo. Amen. Praise God. Si Kristo na yung nananangako, mga kapatid. Purihin natin ito, no? Ngayon, sabi ng ating Panginoon sa Juan 14:1, huwag magulumihanan ang iyong puso, mananampalataya kayo sa Diyos, mananampalataya kayo sa akin. Kasi mananampalataya kayo sa Ama, mananampalataya kayo sa akin. Praise the Lord, mga kapatid. Yan. No? Yan ang mga pangako ng Diyos sa atin, mga kapatid. Pangatlo na pangako sa atin, mga kapatid, sabi ng ating Panginoon sa pahayag, sa 22, sa 12, mayroon tayong gantimpala. Mayroon tayong reward sa ating Panginoon, mga kapatid. No? Basahin natin. Praise the Lord. So, sabi dito, 22:12. Praise God. Narito, ako'y madaling pumaparito, at ang aking gantimpala ay nasa akin upang bigyan ng kagantihan ang bawat isa ayon sa kanyang gawa. Yan. Mayroong ganti. Ang pangatlo na ipinangako sa atin ng Diyos, mga kapatid, mayroon tayong ganti. Praise God. No? Ano itong ganti? Yung parangal. Nasabi ng ating Panginoon sa Juan, sa 12:26, ang sino man naghangad sa akin na maglingkod ay sumunod sa akin, at kung saan ako, nandoon din ang lingkod ko. Ang sino man naglilingkod sa akin ay pararangalan ng Ama. Praise the Lord, may parangal. Mga kapatid, yung gantimpala, yung parangal. Parangalan tayo.
Praise God. Sapagkat tayo ay naglilingkod sa ating Panginoon. At ang buhay sabi ko na kanina, nakatalaga ito sa Panginoon. Buhay man tayo patay, nasa Panginoon tayo, mga kapatid. Praise God. Ganyan sa paglilingkod sa Diyos, wala tayong lugi, mga kapatid. Tama? Tingnan natin sa ating scripture reading kanina sa Roma, sa 14 city. Sapagkat ang sinuman sa atin ay, ano sabi? Ulitin ko. Sapagkat ang sinuman sa atin ay hindi nabubuhay sa kaniyang sarili. At sinuman ay hindi namamatay sa kaniyang sarili. Sa 8. Sapagkat kung nangabubuhay tayo, sa Panginoon tayo'y nangabubuhay. O kung nangamamatay tayo, sa Panginoon tayo'y nangamamatay. Kaya sa mabuhay tayo o sa mamatay man, tayo'y sa Panginoon. Saluibig, sapagkat dahil dito ay namatay si Kristo at nabuhay na maguli upang siya'y maging Panginoon sa mga patay at gayon din sa mga buhay. Yan, mga kapatid. No, maliwanag, ang buhay natin nakatalaga sa Panginoon. Buhay tayo o mamatay, sa Panginoon tayo, mga kapatid. Praise God. Sapagkat nandito tayo sa tunay na paglilingkod sa Diyos. Praise God. Glory be to God. No? Sapagkat tayo ay tunay o tayo ay nasa tunay na paglilingkod sa Diyos, dapat ang paglilingkod natin tunay. Praise God. Purihin natin ang Panginoon. No? May sinusunod tayo. Sino ang ating sinusunod? Ang sinusunod natin, ang ating Panginoon. Kasi maliwanag sa talata, ang sino man naghangad na maglingkod sa akin, susunod sa akin. Hindi po, hindi nga maglingkod sa Panginoon, hindi tayo magsunod. Kapag ang isang tao nagdesisyon na maglilingkod sa Panginoon, dapat siya ay susunod. Ano man ang gusto ng Panginoon sa ating buhay, yan ay matupad. Praise the Lord. Glory be to God. Ipagamit natin ang ating katawan sa Diyos sapagkat ito ay Kanya. Hindi tayo ang may-ari sa ating katawan, mga kapatid. Ang may-ari sa ating katawan, walang iba, ang Diyos, mga kapatid. Praise the Lord. Tingnan natin sa unang Korinto, sa 6:19 hanggang sa 20, mga kapatid. Praise the Lord. Glory be to God. Sabi dito, o hindi ba ninyo nalalaman na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na sa inyo, na tinanggap ninyo sa Diyos, at hindi kayo sa inyong sarili, sapagkat kayo'y binili sa halaga. Luwalhatiin nga ninyo ng inyong katawan ang Diyos. Mga kapatid, hindi daw tayo ang may-ari sa ating katawan. Mga kapatid, ang may-ari ang Diyos. Sapagkat ang sabi nito, no? Sapagkat kayo'y binili sa isang halaga. No, sa unang Korinto 6:19 hanggang 20, mga kapatid, purihin natin ito. Praise God. Yan. Ngayon sa paglilingkod sa Diyos, mga kapatid, no? Dapat nakadesisyon na tayo na magsunod sa Panginoon. No? Hindi nga sa pagsamba mo napilitan ka lang. Kaya kung sa pagsamba mo napilitan ka lang, mga kapatid, hindi malulugod ang Diyos. No? Sapagkat ang pagsamba sa Diyos, utos ng Diyos yan sa tao, na ang tao sumamba sa Diyos. Amen. Praise God. Purihin natin ang Panginoon, mga kapatid. Sapagkat hindi tao ang sinasamba natin
ang Diyos, mga kapatid. Lord. Praise God. Glory be to God. Yan. No? Hindi nga napilitan ka lang na pagsamba. O, di ba? Sinabihan ka ng ama mo, magsamba ka, anak. Sasamba ka kahit natakot ka sa kanya. Yan. Hindi dapat ganyan. So, samba tayo, hindi tayo natatakot sa tao, sa Diyos tayo natatakot, mga kapatid. Praise God. Glory be to God. At mayroong gantimpala sa paglilingkod sa Diyos, mga kapatid, no? Mayroong gantimpala na tatanggapin ang bawat isa. Praise God. Yan. Ngayon, sa pagsamba sa Diyos, mga kapatid, kailangan tayo ay maging kalugod. No? Maging kalugod tayo sa Diyos sa ating pagsamba sa Kanya. Praise God. Kasi ang sabi sa Roma, kung basahin natin, mga kapatid, sa 12:1, ito ang pagsamba na karapat-dapat sa Diyos, mga kapatid. Yan, tingnan natin, no? Sa Roma, sa 12:1, kaya nga, mga kapatid, ipinamamani ko sa inyo, alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos, na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing banal na kaaya-aya sa Diyos, na siya ninyong katampatang pagsamba. Ano raw? Sa ating pagsamba, iharap natin ang ating katawan sa Diyos bilang haing buhay, banal at kaaya-aya sa Kanya. Mga kapatid, purihin natin Panginoon. Yan ang pagsamba natin sa Diyos. Mga kapatid, yan ang paglilingkod natin sa Diyos. Hindi tayo ang masunod. Ang masunod ang Diyos. Kasi kung tayo ang masunod, no? Kung tayo ang masunod, mga kapatid, pag gusto ka, masamba ka o hindi. No? Kasi kung ikaw masunod, mga kapatid, no? Pag gusto ka, kung sasamba ka sa Diyos o hindi, kung ikaw masunod, ay kung Diyos ang ating sundin, mga kapatid, sasamba ka talaga sa Diyos. Amen. Kasi utos ng Diyos nakasulat. Nakasulat, mga kapatid, na ang tao dapat sumamba sa Diyos. Kahit ang ano, kahit ang diablo, inutusan. Inutusan siya na magsamba sa Diyos, mga kapatid. Glory to God. Kaso ang diablo, hindi magsamba sa Diyos. Gusto niya siyang sambahin, mga kapatid. Pero kaya nakasulat, dapat ang sabi, nakasulat, ang Diyos lamang ang sambahin at paglingkuran. No, tingnan natin sa Mateo, sa 4:10, mga kapatid. Sa Mateo 4:10, nakasulat na dapat sumamba. Nang magkagayoy, sinabi sa kanya ni Jesus, "Humayo ka, Satanas, sapagkat nasusulat, sa Panginoon mong Diyos, sasamba ka, at siya lamang ang iyong paglikuran." Pati Satanas, inutusan ng Diyos na magsamba, mga kapatid. Kasi nakasulat na dapat tayo sumamba sa Diyos at siya lang ang ating paglikuran, mga kapatid. O, salamat sa Panginoon sapagkat ang buhay natin talaga sa Panginoon. Wala tayong ibang ginagawa, mga kapatid, kundi gawain lamang ng Panginoon. Amen. Ang gusto lamang ng Diyos sa atin, ang ating gawin. Purihin natin ang Panginoon. Hindi natin gawin ang ating gusto. Kasi kung gusto natin ang ating gawin, mapahama kita. Pero kung ang gusto ng Diyos ang ating gawin, hindi tayo mapahama. Mga kapatid. Praise God. Glory be to God. Kundi magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Dahil sa pagkakabag sa atin ng Diyos, mga kapatid. No? Ngayon sa Judas, sa 1:21, sabi dito, manatili tayo sa pag-ibig ng Diyos habang hinihintay natin ang ating Panginoon, mga kapatid. O, tingnan natin dito sa Judas 1:21.
na magsipanatili kayo sa pag-ibig sa Diyos, na inyong asahan ang awa ng ating Panginoong Hesus Kristo sa ikabubuhay na walang hanggan. Yan, mga kapatid. Habang hinihintay natin ang ating Panginoong Hesus Kristo sa muling pagparito niya, sapagkat siya ay muling paparito, mga kapatid, ang ating Panginoon, no, hihintayin natin siya, manatili tayo sa pag-ibig ng Diyos. Praise the Lord. Glory be to God. Kasi maliwanag sabi, na magsipanatili kayo sa pag-ibig ng Diyos, na inyong asahan ang awa ng ating Panginoong Hesus Kristo sa ikabubuhay na walang hanggan. Mga kapatid, purihin natin ang Panginoon. Yan, ngayon, itong 2025, ng year 2025, ayusin natin ang ating paglilingkod sa Diyos. Mga kapatid, kung nung year 2024, ang paglilingkod mo sa Diyos, mga kapatid, ay baliwala lang sa inyo, o baliwala lang sa iyo, itong year 2025, ayusin natin ang ating paglilingkod. Amen. Kasi, Diyos ang ating pinaglingkuhan. No? Hindi tao ang ating pinaglingkuhan, kundi Diyos, mga kapatid. Amen. Praise God. At siya ang magbigay sa atin ng lahat ng ating pangangailangan. Ang Diyos talaga ang magbibigay, mga kapatid. No? Mga mabuting o mabuting pangangatawan, Diyos ang magbigay sa atin, mga kapatid, upang gamitin natin sa paglilingkod sa Kanya. Praise the Lord. Glory to God, mga kapatid. Ngayon, pahalagahan natin ang pagsamba natin sa Diyos, sapagkat ito ang hinahanap ng Ama sa mga taong dapat sumamba sa Kanya. No, hinahanap ng Diyos ang tunay na mananamba sa Kanya, mga kapatid. Kasi hindi lahat na sumasamba sa Diyos na tanggap ng Diyos. Hindi lahat, mga kapatid. Tingnan natin sa Juan 4:23 hanggang 24, ito ang pahayag sa banal na kasulatan. Praise the Lord. Datapwat dumarating ang oras, at ngayon nga, nasasambahin ng mga tunay na mananamba ang Ama sa Espiritu at katotohanan. Sapagkat hinahanap ng Ama ang mga gayon na maging mananamba sa Kanya. Ang Diyos ay Espiritu, at ang mga sa Kaniya'y nagsisamba ay kinakailangan magsisamba sa Espiritu at katotohanan. Yan, no? Maliwanag, mga kapatid. Sabi, hinahanap ng Ama ang tunay na mananamba sa Kanya. Purihin natin ang Panginoon. Praise God. Glory be to God, mga kapatid. Ano raw? Datapwat dumarating ang oras, at ngayon nga, nasasambahin ng mga tunay na mananamba ang Ama sa Espiritu at katotohanan. Sapagkat hinahanap ng Ama ang mga gayon na maging mananamba sa Kanya. Praise God. Hinahanap pala sa tao ng Diyos, no? Ang mananamba sa Kanya. Tunay na mananamba sa Kanya, hinahanap ng Ama. Sapagkat hindi lahat na pagsamba tinatanggap ng Diyos. Mga kapatid. No, tingnan natin sa Marcos 7:7. Sabi dito, datapwat walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin, na nagtuturo na kanilang pinakaaral ng mga utos ng mga tao. Yan. Nilisan ninyo ang utos ng Diyos, at inyong pinanghawakan ang saling sabi ng mga tao.
At sinabi niya sa kanila, totoong itinatakwil ninyo ang utos ng Diyos upang mga ganap ninyo ang inyong mga salit-saling sabi, mga kapatid. Yan. Ano raw? Datapwat walang kapuluhan ang pagsamba nila sa akin. May sumasamba sa ating Panginoon na walang kapuluhan. Ano raw? Turo ng tao. Ang turo ng Diyos, pinalitan ng turo ng tao. Mga kapatid. At ito ngayon, mga kapatid, sa ating panahon, no? Mas sinusunod ng mga tao ang sabi ng kanilang leader sa simbahan kahit wala sa Bible. Mga kapatid. Ano raw? Utos lang ng tao. Mga kapatid. Grabe. Sunod-sunuran ang tao sa utos ng tao. Mga kapatid. Purihin natin ang Panginoon. Tayo ay sumusunod sa utos ng Diyos. Praise God. At tayo nasa tunay na paglilingkod sa Diyos, na tayo nasa tunay na pagsamba sa Diyos, mga kapatid. Sapagkat nandito tayo sa bahay ng Diyos. Praise God. At sa bahay ng Diyos, nandyan ang katotohanan. No? Basahin natin sa unang Timoteo. Praise the Lord. Unang Timoteo 3:15, ito ang ating mabasa. Ngunit kung ako'y magluwat ng mahabang panahon, at upang maalaman mo kung paano ang dapat sa mga tao na ugalingin nila sa bahay ng Diyos, na siyang iglesia ng Diyos na buhay at haligi at suhay ng katotohanan. Praise God. Amen. No? Ang tunay na iglesia ng Diyos, no, may haligi. Yan. May haligi at suhay ng katotohanan. Praise the Lord. Amen. Yan. Nasa bahay ng Diyos, nandiyan ang haligi at katotohanan, mga kapatid. Praise God. Yan, bahay sa Diyos. Ano bahay ng Diyos? Iglesia sa Diyos, mga kapatid. Praise God. Yan ang bahay ng Diyos. Itawag Iglesia sa Diyos sa English, Church of God, mga kapatid. Purihin natin ang Panginoon. No? Yan talaga nakasulat. Amen. Praise the Lord. Sa unang Korinto, sa 1:2, mga kapatid, no? Sabi ng Apostol Pablo, sa iglesia ng Diyos na nasa Korinto, sa mga tuwid bagay, sa mga paging banal kay Kristo Jesus, na tinawag na mga banal, na kasama ng lahat ng mga nagsisitawag sa bawat dako, sa pangalan ng ating Panginoong Hesus Kristo, na sa kanila at ating Panginoon. Maliwanag, mga kapatid. Praise the Lord. No, ang iglesia ng Diyos, mga kapatid, sabi dito, pinagbaging banal. No? Sa iglesia ng Diyos na sa Korinto, sa makatuwid bagay, sa mga pinagbaging banal kay Kristo Jesus, na tinawag na mga banal. O, tinawag na mga banal. Mga kapatid, yan ang iglesia sa Diyos. Praise the Lord. Tinawag sila ng mga banal sapagkat maging banal sila ng Diyos sa kanyang mga salita. Kaya makapakabanal sa atin ang salita ng Diyos. Kaya sabi sa Juan 17:17, pakabanalin mo sila sa katotohanan, ang salita mo sa katotohanan. Yan ang makikigbanal ka na sa atin, mga kapatid. Ano nagsasabi? Iglesia ng Diyos. Tingnan pa natin, mga kapatid, dito sa unang
o ika-2 Korinto sa 1:1. No? Si Pablo, na apostol ni Jesus, o ni Kristo Jesus, sa pamagitan ng kalooban ng Diyos, at si Timoteo na ating kapatid, sa iglesia ng Diyos na sa Korinto. Kalakip sa lahat ng mga banal na sa buong Akaya. Yan, mga kapatid. Ano? Sabi? Iglesia sa Diyos. Yan ang tunay na iglesia. Iglesia sa Diyos. Mga kapatid. Tinawag din ang balay sa Diyos. Purihin natin ang Panginoon. Mga kapatid. Yan. No? Maliwanag yan sa banal na kasulatan. At walang ibang iglesia na binili ng dugo ng kanyang anak. Kundi ito lamang ang iglesia sa Diyos, mga kapatid. Purihin natin ang Panginoon. Praise the Lord. Glory be to God. Yan ang sabi sa banal na kasulatan, mga kapatid. Praise the Lord. Tagawa 20:28, mga kapatid. Yan. Binili ng dugo ng kanya. Praise God. Purihin natin ang Panginoon. No? Glory be to God. Yan. Sinabi dito sa ibang transisyon, iglesia ng Panginoon, ay protokol ng Panginoon, ang Ama. Purihin natin ang Panginoong Diyos. Sa ibang transisyon naman, iglesia sa Diyos, mga kapatid. O Church of God Church. Yan talaga ang iglesia sa Diyos. Yan ang iglesia na inusig ni Pablo. Sabi niya, inusig ko noon ang iglesia sa Diyos. Wala sa ibang iglesia inusig. Ang iglesia lamang sa Diyos, na kapatid. Sapagat ito ang sinabi nga balay sa Diyos. No? Purihin natin ang Panginoon. Ngayon, nandito tayo, mga kapatid, sa tunay na paglilingkod sa Diyos. Kung ikaw anak ng Diyos, dapat nasa bahay ka ng Diyos. Mga kapatid, purihin natin ang Panginoon. Ano ang bahay? Iglesia sa Diyos. Yan. No, balikan natin ang unang Timoteo 3:15. Ngunit kung ako'y magluwat ng mahabang panahon at upang maalaman mo kung paano ang dapat sa mga tao na ugaliin nila sa bahay ng Diyos. Yan may bahay ng Diyos. Ay kung ikaw anak ng Diyos na nandiyan ka sa bahay ng Diyos, mga kapatid, no? Na siyang iglesia ng Diyos na buhay, haligi at suhay ng katotohanan. Purihin natin ang Panginoon. Christian? Yan ang sabi, no? Sa banal na kasulatan. Ngayon, sa Juan, sa 8, sa 35, mga kapatid, ang ulipon o ang alipin, mga kapatid, hindi magtatagal. Pero ang anak ay manatili. Tingnan natin. Sa Juan, sa 8:35, ang alipin ay hindi nananahan sa bahay magpakailanman. Ang anak ang nananahan magpakailanman. Yan. Ano raw? At ang alipin ay hindi nananahan sa bahay magpakailanman. Ang anak lang mananahan sa bahay magpakailanman. Ngayon, kung ikaw anak na ang nandiyan ka sa bahay ng Diyos. Anong bahay ng Diyos? Iglesia ng Diyos. Ngayon, kung ikaw anak ng Diyos, wala ka pa sa bahay, nandiyan ka pa, kalabas, nandito ka pa. Kailangan ka mag-uwi sa bahay ng Diyos kaya ikaw anak ng Diyos. Purihin natin ito. Praise God. Ngayon, ang ating sarili, mga kapatid, nakatalaga sa Diyos. No? Ang importante sa ating mga kapatid, magawa natin ang kalooban ng ating anak. Praise God.
Glory be to God. Kaya ang mga bagay dito sa libutan, iwan lang yan. Mga kapatid. Kung ikaw may bilyon ka, ang bilyon mo, iwan mo lang yan. Kung may milyon ka, may mansion ka pala, iwan mo lang yan. Wala kang madala. Mga kapatid, pagdating natin dito sa libutan, wala tayong dala. Pag alis natin, wala din tayong dala. Iwan mo lang lahat yan. Ngayon, kung mayroon ka mga kayamanan, mga ari-arian, gamitin mo na sa paglilingkod sa Diyos. Purihin natin ang Christian. Gamitin lahat yan sa Diyos yun eh. Gamitin lahat yan sa paglilingkod sa Diyos. Purihin natin ang Panginoon. Praise God. Yan. Sa unang Timoteo, sa 6, 7 hanggang 8, itong ating babasa mga kapatid. Sapagkat wala tayong dinala anuman sa sanlibutan. At wala rin naman tayong mailalabas na anuman. Ngunit kung tayo'y may pagkain at pananamit, ay masisiyahan na tayo doon. Wala daw tayong dala. Sa pagpasok natin sa sanlibutan ito, at sa paglabas natin, wala din tayong dala, mga kapatid. Iwan mo yan. Glory be to God. Yung kung gamitin mo yan sa gawain ng Panginoon, mayroon ka gawa sa Panginoon, ang gawa natin, yan ang susunod sa atin, mga kapatid. Ngayon, mapapalad ang naglilingkod sa Panginoon hanggang kamatayan. No, mapapalad sila, mga kapatid. Praise the Lord. Tingnan natin dito sa Apokalipsis 14:13. No, pahayag na siya. At narinig ko ang isang tinig na mula sa langit na nagsasabi, sulat mo, mapapalad ang mga patay na nangangamatay sa Panginoon mula ngayon. Oo, sinabi ng Espiritu, upang sila'y mangagpahinga sa kanilang mga gawa, sapagkat ang kanilang mga gawa ay susunod sa kanila. Yan. Ang gawa natin sa Panginoon ay susunod sa atin, mga kapatid. Yan lang ang susunod sa atin. Yan lang madalata ang gawa ta sa Panginoon. Ay kung hindi ka naglilingkod sa Panginoon, wala kang gawa. Glory be to God. Mga kapatid, kailangan tayo maglilingkod sa Panginoon. Mayaman ka man, mahirap ka man, paglingkuran mo ang Diyos sa buhay mo. Praise the Lord. Dito tayo magsipag sa gawain ng Panginoon. Itong sipagan natin, ang gawain ng Panginoon, mga kapatid. Sapagkat ang ating gawa sa Panginoon, hindi masasayang. No? Hindi masasayang ang gawa natin sa Panginoon, mga kapatid. Praise the Lord. Tingnan natin sa unang Korinto, sa 15:58, mga kapatid. No, itong atin mabasa. Purihin natin ang Diyos. Praise the Lord. Glory be to God. Yan. Napakapalad natin, mga kapatid, na dito tayo sa tunay na paglilingkod sa Panginoon. Ang gawa natin para sa Kanya ay hindi masasayang. Sabi dito. Kaya nga, mga kapatid kong minamahal, kayo'y magsitatag, huwag makilos, na laging sumagana sa gawa ng Panginoon. Yamang nalalaman ninyo na hindi walang kapuluhan ang inyong gawa sa Panginoon. Ito lang ang gawa natin sa Panginoon, ang may kapuluhan. Mga kapatid, ang gawa natin dito sa sanlibutan, walang kapuluhan yan. Bakit? Mawawala yan. Ang sanlibutan mawawasak, mga kapatid. Glory be to God. No, kita yung nangyayari doon, mga kapatid, buong sanlibutan. No? Alam ang nangyayari sa Los Angeles, mga kapatid. Yan. Kawawa talaga mga tao doon, mga kapatid. No? Ang hindi nila
naranasan na hirap, naranasan nila. Kasi kung mayaman ka mga kapatid, utos ka lang ng utos. O ay nasunog lahat. Grabe hirap nila. Yung di kasanay sa hirap, matinding paghihirap mga kapatid. Dinaranas talaga ng Panginoon na ang tao dapat aasa sa Kanya. Kasi ang tao, wala siyang asahan sa kanyang sarili. Wala tayong asahan sa sarili natin mga kapatid. Asahan natin ang Diyos. Purihin natin ang Panginoon. Sapagkat siya ang may-ari sa ating buhay mga kapatid. Ngayon, no? Ang pangako ng Diyos, totoo pa rin niya. Sapagkat siya Diyos, hindi marunong magsisinungaling mga kapatid. Kapatan natin ang paglilingkod sa Diyos. Praise the Lord. Glory to God. No? Yan. Pasalamatan natin ang Diyos sa mga salita niya na atin na pag-aralan mga kapatid sa umagang ito. Purihin natin ang Panginoon. Praise God. Glory to God.